buksan ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid, samahan po ninyo ako para sa pagbasa. Matatagpuan po sa Bagong Tipan sa sulat na Apostol Mateo, Kabanata 13, talata 44 hanggang 46. Matthew chapter 13, verses 44 to 46 na ganito po ang sinasabi. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y umayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Samahan po ninyo ako sa panalangin, mga kapatid. Sa gabing ito, Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat na tinipon mo kami sa aming mga tahanan, upang muli ay ikaw ay aming makaliin, upang muli ay buksan namin ang aming mga puso at ang aming mga isip sa iyong presensya, at patuloy na pakikinig sa iyong mga salita na tunay na nangungusap sa bawat isa sa amin. Panginoon naming Diyos, hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang manahan sa aming kalagitnaan sa pagbubulay-bulay namin sa gabing ito. Bilang pamilya sa bawat tahanan ng iyong mga anak, patuloy nga nawa, Panginoon, na samahan mo sila. Patuloy nga nawa na ikaw ang maghari sa bawat isa, sa puso ng bawat isa. At sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagsasama-samang pagninilay-nilay at pakikinig na yung mensahe ng buhay, ay patuloy nawang magpaalaala ito sa amin kung ano ang tunay na pinakamahalaga sa aming mga buhay. Upang sa gayon, Panginoon, tunay ng iyong paghahari ay nasa aming mga puso at nasa aming mga buhay. Panginoon, halika nawa at samahan kami. Ang pangunawa nawa'y igawad mo sa bawat isa sa amin, upang ang mensahe na iyong nais na ipahayag sa amin ay tunay na aming maunawaan, at ito, O Diyos, ay maging bahagi sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hello mga kapatid, isang magandang gabi, mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa inyong mga tahanan. Tunay na napakasarap tingnan na ang bawat mga pamilya natin ay nagkakatipon upang tayo po ay muling magpalakas at magpatatag. Dahil sa panahon po ng pandemyang ito ay nakakatigang o nakakadrain ang lahat ng mga kaganapan. Maging ang ating buhay spiritual ay maaari rin pong matigang. Kaya po, napakaganda na tayo ay muli makapakinig ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay ng paalaala sa atin at patuloy na magpabago ito sa ating mga buhay. Magbigay sa atin ng lakas at katatagan upang harapin ang lahat ng hamon ng buhay ng mayroong katatagan na ibinibigay ang ating Panginoon. Sa gabing ito, mga kapatid, ang ating pong mensahe ay patungkol po sa the parable of the hidden treasure and the pearl of great price. Ano po kaya ang itinuturing nating kayamanan sa mundo? Ano ba ang tunay na kayamanan? Ano kaya ang sukatan natin sa kayamanan sa mundong ito? Ang sukatan ng daigdig sa kayamanan ay kung ikaw ay mayroong luxury cars, magagarang bahay, kagamitan, magagarang damit, masasarap at magagarbong pagkain, mamahalin at mga high-end na gadgets. Kapag wala ka nito, masasabing ikaw ay low-tech o napag-iwanan ng panahon. Marami ang pamumuhay. May mataas na katungkulan, katanyagan, tinitingala sa lipunan,
kasikatan, nasa rurong ng kasikatan, mayroong katalinuhan, maraming pag-aari at mayroong kapangyarihan sa gobyerno. Aminin man po natin o hindi mga kapatid, ang mga bagay na ito ang sukatan sa daigdig na ito. Maraming hahanga kapag nasa iyo ang lahat ng ito. Ganito po tinitignan na materialistic ang ating mundo. Hindi po ba kapag meron tayong bagong gamit, kinukuhanan ito ng picture at ipinupost sa Facebook? Marami po ang gumagawa nito. Marami sa atin ang gumagawa nito. Kaya nga po napakarami sa atin ang nagsisikap na maghanap buhay sa araw-araw. Kasama na siyempre yung overtime, dagdag kita ika nga upang makamit ang maraming bagay. Hindi ko po sinasabing ito'y mali. Kahanga-hanga nga po ang mga taong nagsusumikap. Ngunit huwag sana nating kalilimutan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ito ay ang unahin, ang Diyos. Uulitin ko po ang aking tanong kanina. Ano kaya ang sukatan natin sa kayamanan? Ano ba ang tunay na kayamanan? Kung pipiliin natin ang kalayawan, ngayon pong gabing ito mga kapatid, halina't pagnilayan natin ang buhay natin ngayon. Baka masyado na tayong absorb ng pagka-materialistic ng mundo. Masyado na tayong natatabunan ng mga alalahanin din sa mundo, nakakalimutan natin ang Diyos. Ngayon pong gabi ang ating batayang teksto ay nagpapaalaala sa atin na may mas mahalaga pa kaysa mga material na bagay na naluluma, nasisira, nawawala at nananakaw. Inihalin tulad po ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang natatagong kayamanan sa bukid. Ang tao pong nakatuklas nito, kung siya'y nabuhukay, siya'y po'y matatawag na mapalad. Kung kaya't nung makita niya, natagpuan niya, tinabunan niya muna ito. Dali-dali siyang umalis, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid. Ang kayamaan ng kanyang natagpuan ay higit pa kaysa kayamanang mayroon siya. Ganito po ang naging karanasan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus nung matagpuan po nila siya. Iniwan nila ang lahat at sumunod sila sa Kanya. Ang kaharian po ng Diyos ay isang kayamanang walang katumbas na dapat hangarin o naisin ng higit sa lahat ng bagay. Sinabi sa binasa natin kanina na dali-daling umalis ang taong ito at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Ibig sabihin, nakatagpo siya ng kagalakan, joy sa buhay. Sa kanyang natagpuan na kayamanan, isang kagalakan na hindi mapapantayan. Katulad po ng talinghaga ng natatagong kayamanan, sa talinghaga ng perlas na napakahalaga, ipinagbili rin ng tao ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili yung napakahalagang perlas noong makita niya. Ang taong ito ay natagpuan niya sa kanyang buhay ang Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan na iginawad ng ating Panginoon, ipinagkaloob, higit pa sa kayamanan ang maaaring ibinigay sa Kanya. Higit pa sa kayamanang maaaring ibigay ng mundo ang nabili niya. Isa pong kayamanang walang pagkaubos at isang kagalakang walang pagkatapos. Ano po bang ibig sabihin ng ipinagbili ang lahat? Ito po'y dapat nating ibaling ang ating mga puso mula sa ibang goals para sa pinakadakilang goals natin at ito ay ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ibig sabihin po, bigyang kasiyahan ang Diyos sa pag-ibig at pagtatapat sa pagpupuri at sa kabanalan ay alay ang ating katawan para sa paglilingkod sa Kanya. Ang sinasabi po sa atin ay isang hamon mga kapatid tungo
sa pagbabago. Muli ay transformation. Last week, yung Wednesday midweek natin, ito rin yung ating mensahe, yung pagbabago. At hindi po ito madaling gawin. Hindi po natin madaling alisin yung mga nakagawian natin. Napakahirap at hindi madaling gawin kung ang ating loyalty, priority at commitment ay nasa ibang mga bagay, nasa ibang tao, at hindi sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing hindi natin bigyang prioridad ang ating mga pamilya, ang ating mga trabaho na mahalaga sa atin. Ngunit, nakakalimutan po natin madalas ang higit na mahalaga sa ating buhay. And we can even decide. Hindi natin ma-figure out dahil marami tayong hindi mabitawan. Ayaw nating bitawan na maaaring ito'y hadlang sa gabal sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano po ba yung pwede nating alisin? Hindi natin ba kayang mabuhay para sa iba? Ayaw nating lakaran ang yapak ng ating Panginoon Jesus? At gugustuhin na lang ba natin tayo ay sulong sa ating pagsunod at paglilingkod sa Kanya? Ano ang kaya nating iwaksi at itapon upang magkaroon ng puwang o space ang Diyos sa ating buhay at upang maghari siya sa ating mga puso? Habang tayo ay naglalakbay sa wilderness ng pandemyang coronavirus COVID-19, mayroon pong kasabihan, gusto ko lang pong isalaysay mga bagay na ito, na health is wealth. Dami pong nagsasabi, health is wealth. Yun din po ang sabi ni Governor John Vic Remulla. Kung alin bang pipiliin niya, health o ang ekonomiya, mas pipiliin niya ang health. Dahil ang health ay napakahalaga at ito'y kayamanan nating lahat. Dahil hindi mo ma-enjoy ang iyong kayamanan kung may problema ka sa kalusugan. Kung malusog ka, kahit konti lang yung iyong kita, daig mo pa ang mayamang tao. Kahit mayaman ka, kung malubhang iyong sakit, maaaring maubos ang lahat ng iyong kayamanan sa pagpapagamot. At ang isang aral po na naituro sa atin ng pandemyang ito ay ang kaugnayan ng kalusugan sa kayamanan. Dahil po ang coronavirus, nung dumating ito'y bagsak ang lahat na ekonomiya ng buong daigdig. Bagsak ang terorismo, ang stock market, kakaunti ang mga tao na pumupunta sa malls, maraming bakante sa mga hotels, canceled ang maraming biyahe ng mga airplanes papunta sa iba't ibang bansa, maraming negosyo ang mga nagsasara. Dito na nga lang po sa Indang, may mga nakikita na akong nagbago na yung mga nagtitinda dun sa mga pwesto ng mga dating kakilala. Libo-libong manggagawa ang nawawalan ng trabaho. At ito po ay napakalubhang nakakatakot isipin ang maaaring ibungang kahirapan ng pandemyang ito. Ang mga senador ay nananawagan ng mga extraordinary moves upang mapigilan ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Kaya lang may mga times po yung mga moves ay minsan hindi tanggap ng mamamayang Pilipino o ng masa. Kaya nga noon pong binuksan ang paghahanap buhay upang maiangat ang pagbagsak na ekonomiya ng bansa, mas lumaki at lumobo ang mga positive cases, maging po sa ating bayan ng Indang. Kung atin pong titignan, ilang araw, lobong-lobo yung mga positive cases. Kung kaya sa panahon po ngayon, higit na laging binibigyang pansin ang kahalagahan ng pagiging malakas ang ating resistensya, ang ating katawan, upang hindi ka agad-agad na maibagsak ng anumang sakit. At lagi nating sinasabi, hindi pwedeng magkasakit, bawal magkasakit sa mga panahon ito. At ang madalas po siyempre, paghuhugas ng kamay, pagligo natin, lalo na yung mga lumalabas sa tahanan, upang mapatay ang mga mikrobyo. Kasama na rin siyempre yung physical distancing, kaya lang may mga times kahit po pag lumalabas tayo, hindi aware yung ating mga kasama. Minsan ako na rin po yung lumalayo, dahil maraming hindi po aware sa physical distancing. Napakahalaga po ang kalusugan natin. Mas mahalaga pa kaysa kayamanan o ari-arian o katanyagan. Dahil kapag namatay ka, walang halaga ang iyong yaman.
Hindi mo madadala kahit ang magara mong higaan, sasakyan o anumang ari-arian. Naghahanap buhay po ang tao para mabuhay at hindi para mamatay. Dahil ito po ang yamang nakakadrain ng buhay. Noon sabi po nila, ang mga tao raw ay nagtatrabaho para mabuhay. Ngayon, nabubuhay daw ang tao para na lang magtrabaho. Nakalungkot ano po. Ang tawag po nila sa taong masipag kung magtrabaho ay kayod kalabaw o kayod kabayo. Narinig ko rin po yung kayod kabayo. So, ang taong wala nang ginawa kundi trabaho ng trabaho at pati sariling health o kalusugan ay napapabayaan, sabi nga nila ay madali kang magmumukhang kalabaw. Nakakatawa, hindi po ba mga kapatid? Pero, sa totoo lang, nakakalungkot kapag ang ating buhay ay napapadali dahil sa ating laging pagnanais ng ang buhay o yaman sa daigdig na ito ay ating makamtan. Nasasakripisyo ang ating kalusugan, ang ating kaligayahan, ang ating kapayapaan. Kaya isa po siguro, ito sa dahilan kung bakit mayroon pong tinatawag na early retirement. Kasi pag 40 years old pa lang, hindi po yung service kasi yung tinitingnan na, kundi yung edad. Pag 40 years old ka pa lang, ang dami mo nang nararamdaman sa katawan na hindi mabuti. Pagod ka na, nadidrain ka na, may sakit na, kaya sinasabing kayo kalabaw. Na-drain na sila ng yamang inaakala nilang makakamit nila sa pamamagitan lamang ng kakahanap buhay. Hindi po masama ang maghanap buhay, ngunit kailangang maghinay-hinay at kailangang bigyang pansin ang kalusugan. Nadidrain na rin ang relasyon sa kapwa, lalo na nadidrain din ang relasyon sa Diyos na lumikha sa atin. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi lahat ng kayod kalabaw sa paghahanap buhay ay yumayaman. Marami ang inaatake sa puso, marami ang mga diabetic na high blood at namamatay dahil sa stress, dahil sa pagod. Napapanahon po na bigyang pansin ng ating mga kinauukulan, ng ating mga gobyerno ang health bilang pong basic need ng ating buhay. Sabi nga, ang health ang dapat sanang maging number 1 na sukatan po ng isang matagumpay na bansa. Sabi nga po ni Mahatma Gandhi, it is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Kaya kung tutuusin, ang DOH po ang dapat tumanggap ng pinakamalaking pondo sa lahat ng government agency. Sa halip na DepEd or DPWH, of course, kailangan natin ang education, pero sa totoo lang mga kapatid, ano pong saysay ng diploma at mga tulay, mga daan kung tayo'y mahina at may sakit? Anong saysay ng tagumpay kung mamamatay naman tayo sa sakit? Siguro po kailangan magkaroon ng balance doon sa paglalagak ng mga pangangailangan para sa mga ahensya. Lalo na ang kalusugan. Sa panahon po ngayon, ang dami-dami po nating mga health workers and doctors na mga namamatay. Ditong kamakailan na i-record po na meron 2,039 na namatay ng mga doctors, health workers natin. Nakakalungkot pong isipin na kapatid. At kapag nakikita natin o nababasa yung mga hinaing nila, nakakaiyak, nakakalungkot. Hindi natin kayang ma-afford ang ganitong kaganapan sa daigdig. Napakahirap magkasakit. At kapag ang lahat ng mga health workers, doctors, nurses natin ang siyang mawawala, papaano na ang mamamayan? Hindi na kayang i-occupy ng ating mga hospitals ang lahat ng mga mayroong karamdaman. So, mga kapatid, pinatunayan po ng COVID-19 na ang materialismo ay hindi ito ang destinasyon ng buhay ng bawat isa. This is not the ultimate goal in life. Kung sinasabi natin mahalaga ang health, ang ekonomiya para sa tagumpay,
masigit din sanang bigyan natin ng pagpapahalaga ang relasyon natin sa ating Panginoon. Tungo sa tunay na pagsamba, pag-ibig, pagsunod at paglilingkod natin sa Kanya at sa ating kapwa. Humingi po tayo sa Diyos ng kapatawaran sa hindi natin pagiging matapat sa Kanya, sa pagtalikod at maaaring pagwawalang bahala natin sa Kanya. Hindi lang po ang health, ang wealth natin ngayong pandemic. Ang wealth din natin ay ang ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Pagpapatatag, pagpapaigting ng ating relasyon sa Kanya. Ang wealth natin, ang tunay na pagsamba, pakikipag-ugnay natin sa Diyos. Napakaganda po yung sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 12 verse 15. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang dami ng kayamanan, ang karaniwang ginagawa ng sukatan ng tagumpay ng isang tao at buhay sa daigdig na ito. Economic development po ang siya ring karaniwang sukatan ng development success ng isang bansa. Pero ang sabi ni Jesus, ang buhay ay wala sa dami ng kayamanan. Tingnan po natin mga kapatid, ang coronavirus saan nagsimula? Sa bansang China, na mayroong napakalaking ekonomiya, giant na ekonomiya. Sumunod ay ang Japan, pagkatapos ay ang South Korea. Sila po yung mga mayayamang bansa. At ngayon, ang coronavirus ay nasa lahat ng dako ng daigdig. So ano ang sinasabi ng kayamanan ito? May maipagmamalaki ba ang kayamanan ito sa nagaganap sa daigdig? Nasalot na dumating sa sandaigdigan ay nagpapaalaala at tumatawag sa atin upang tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Kung noon dahil sa dami po ng kaabalahan natin sa labas ng ating tahanan na halos wala tayong panahon na magpahinga, makapagbigay man lang ng sapat na panahon para sa Panginoon, sa ating pagbabanal, sa ating pagsamba, sa pagbabasa sana ng banal na kasulatan, pagninilay, pakikinig sa tinig ng Panginoon, ngayon po, hinihikayat tayong magbigay ng sapat na panahon sa Diyos. Mabigyan siya ng prioridad sa ating mga buhay. Magagawa ba natin siyang unahin? O marami pa rin tayong alibis? Hindi po ba kapag tayo may sakit, ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan upang tayo'y gumaling? Upang magkaroon ng mabuting pangalan, nag-i-invest tayo sa tao. Upang magkaroon tayo ng kayamanan, kumakayod tayo na halos kayod kalabaw. Ginagawa ang lahat ng pamamaraan, makamit lamang ang tagumpay sa buhay. At upang makamtan ng kapayapaan, gumagawa din tayo ng kapamaraanan. Hindi ba't kapag gusto rin natin makamit ang pangarap, nag-aaral tayong mabuti, yung mga anak natin nag-aaral, nung tayo nag-aaral din tayong mabuti at nagsusumika. So sa buhay espiritual po natin at relasyon natin sa Diyos, at sa pagdilingkod sa Kanya, ano naman po kaya ang hakbang na ating ginagawa upang makamit ang tunay na kayamanan at upang tayo ay pagharian ng Diyos? Ibinigay na po ng Panginoon ang kayamanan sa atin, ngunit tila mahirap nating yakapin at hawakan at namnamin ang kayamanang iginawad niya sa atin. Dahil maraming hadlang tayong inilalagay. Ang pagsunod po natin sa Diyos ay bunga at tugon ng ating matapat na pananampalataya. Tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tunay nga bang tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon? Nasaan na kaya? Namunga ba ang pananampalatayang ito o naging baon? Hindi ba't habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, mas nagiging committed tayo at hindi kumikitid? Galit ang Diyos sa corrupt mind and corrupt heart. Bakit natin ninanakawan ang Diyos sa ating mga oras at panahon? Sa ating mga kayamanan? Sa buhay na dapat nating ibigay, ibalik at ialay sa Kanya habang tayo ay nabubuhay.
samantalang siya po ang nagkaloob ng lahat sa atin. Ang kayamanan po na binanggit sa ating batayang teksto ay isang biyaya at habag ng Diyos sa atin. Siya mismo ang gumagawa ng paraan upang dalhin niya tayo sa isang lugar upang siya ay matagpuan. Maaaring itong lugar na ito, mga kapatid, ay mga circumstances ng ating mga buhay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang tumutukoy ito sa isang lugar, hindi lamang sa buhay na walang hanggan, hindi lamang sa kaligtasan, kundi tumutukoy din ito sa kung ang Diyos ba ay naghahari sa ating mga puso. Siya ang nasusunod, ang order o kaayusan niya ang siyang nangunguna, umiiral, namamayani sa ating buhay. Sa konteksto po, kapag natagpuan ng tao ang Diyos, nararanasan at matitikman niya ang kaligtasan, kapayapaan, katiwasayan ng buhay, kagalakan na mas malalim at mas mataas na antas upang maging sa kabila ng kabiguan ay mayroong kagalakan. Sa pagkatagpo niyang ito, mga kapatid, ng tao, nakatagpo ng kayamanan, willing siyang ipagpalit, iwan at palikuran at ibigay ang lahat. Tayo rin po kaya, mga kapatid, willing ba tayo? Sa talinghaga tungkol sa perlas na mahalaga, ang negosyanteng naghahanap ng mamahaling perlas, nung matagpuan niya ito'y pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang ito'y mapasa kanya. May mga tao kung sadyang dumating sa punto sa buhay na sa kabila ng tagumpay ay mayroong hinahanap na kulang. There's a vacuum to be filled, ika nga. At nang natuklasan niya ito sa bandang huli, natuklasan niya si Jesus na ang kulang na siyang nakapagpuno sa kakulangan sa kanyang buhay, galak na galak siya. It is only Jesus who can put an end to our search for life's meaning. It is only Jesus who can make us whole by filling the vacuum in our lives. At ganito po ang nangyari sa buhay ni Saulo na naging si Pablo sa daan ng Damasco. Si Pablo ay isang Pariseo, isang mataas na leader sa lipunan ng mga Hudyo. Ang kanya pong paghahanap ng kahulugan ng buhay ay nagwakas sa daan ng Damasco nung matagpuan niya si Jesus. Nabuksan ang kanyang mga mata. Handa po ba natin ipagpalit ang lahat para sa Kanya? Handa ba natin isakripisyo ang mga bagay na hindi gaanong mahalaga para sa higit na pinakamahalaga sa ating buhay? Handa ba tayong ialay sa Panginoon ang lahat, pati ng ating sariling buhay para sa Kanya? Handa ba tayong gawin ang lahat ng ito bukal sa ating loob at tulad ng lalaki sa Ebanghelyo na nakatagpo ng kayamanang nakabaon sa bukid at nakatagpo ng napakahalagang perlas ay may tunay na kaligayahan? Baka mas masyado po tayong na-absorb ng pagiging materialistic ng mundo, ng mga alalahanin o ng mga kabisihan natin sa ating buhay. At baka nakakalimutan po natin ang ating Panginoon. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ito po ay warning sa ating lahat, babala at patuloy na pagpapaalaala. Baka po nakakalimutan natin si Jesus sa wakas ng panahon. Gusto kong iwanan sa inyo ang mga salita mula sa banal na kasulatan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nawa, mga kapatid, yung natagpuan nating kayamanan ay hindi na natin dapat pakawalan. Bagkus ito'y alagaan natin. Patuloy na pagyamanin natin upang ang tunay na kaligayahan at kagalakan ay ating makamtan. Habang tayo ay naglalakbay sa journey natin sa daigdig na ito, hindi lamang sa pandemya ng COVID-19, kundi sa bawat mga journeys at wilderness ng ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay muling manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, na kung saan niloob mo muli, Panginoon, at binigyan kami ng pagkakataon
na ikaw ay aming makaniig. Makasama ang iyong patuloy na presensya at pangungusap sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na sapagkat ang gabing ito ng aming pulong palalangin ay isang biyaya para sa aming lahat. Biyayang marinig ang iyong mensahe ng buhay. Biyayang marinig ang mga bawat babala at nais mong pagpapabago sa aming mga buhay. Panginoon naming Diyos, naway pagharian nga kami ng iyong kaharian. Pagharian mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Panginoon naming Diyos, kami ay naninikluhod sa inyo. Bagaman ibinibigay mo ang lahat ng aming pangailangan, ang aming mga buhay, ang aming mga hininga. Ngunit kami, Panginoon, ay naninikluhod sa inyong mayroong kapakumbabaan at humihingi ng kapatawaran sapagkat hindi kami nakakapagtapat sa iyo. Maraming mga instances sa aming mga buhay at circumstances na nakakalimutan ka namin. Natulungan mo nawa kami, Panginoon, na makitang higit na mahalaga sa aming mga buhay upang kami ay patuloy na makapamuhay ng mayroong kapayapaan at kagalakan at puno ng pag-ibig ang aming mga puso. Upang sa gayon kami, Panginoon, ay patuloy na lumakad sa iyong mga yapak. At kami rin, Panginoon, ay maging pagpapala para sa iba at patuloy na magbigay at humayo na ikaw ang aming maipahayag sa bawat kalagitnaan namin. Maipahayag namin sa iba ang iyong kabutihan, pag-ibig at kaligtasan. Tunay, O Diyos, na maipahayag namin ang tunay na kayamanan na aming natagpuan sa iyo. Nakila namin, Panginoon, sa gabing ito, muli kami lumalapit sa inyo at dinudulog ang kaganapan sa buong sandaigdigan. Nakikita mo, Panginoon, ang hibik at pag-iyak ng iyong mga anak. Sa kahirapang dinadaranas ng mga tao sa sandaigdigan dahil sa pandemyang COVID-19. Marami sa aming mga doctors, nurses at mga health workers, Panginoon, ang nagbubuwis ng kanilang mga buhay. Nawawalan ng buhay. Panginoon, samahan mo nawa sila at ng kanilang pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na patatagin mo nawa sila. Bigyan ng mabuting kalusugan at kalakasan. Katatagan, Panginoon. Upang sa gayon sa kanilang mga paglilingkod, ay patuloy nilang maranasan ang biyayang buhat sa iyo. At mayroon silang lakas na gampanan ang kanilang mga buhay. Panginoon naming Diyos, yakapin mo nawa sila. Napapagod din ang iyong mga anak. Yakapin nawa sila at itinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Patuloy nga nawa na ikaw ang manahan sa kanilang buhay at magbigay ng proteksyon at kaligtasan sa tuloy. Dalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid. Sa lahat ng dako, Panginoon, na mayroong sakit na COVID-19. Mayroong sakit na iba't ibang karamdaman na hindi lamang ng COVID-19. Panginoon, igawad mo nawa sa kanila ang lakas. Pagpapanibago ng kanilang lakas. Pag-restore ng kanilang mga kalusugan at kagalingan. Ikaw lamang ang tanging namin inaasahan ng Diyos. Samahan nawa ang iyong mga patuloy nawa na huwag mo kaming iwanan. Patuloy na nawang bigyan mo kami ng katatagan. Dakila namin, Panginoon, tunay na ikaw ang aming kailangan sa aming mga buhay. Nawa sa panahon ng pandemyang ito, higit kami makapaglaan ng panahon din para sa iyo. Higit namin makita kung gaano kahalaga ang buhay na iyong ibinigay sa amin. At kung gaano kahalaga na ikaw ay aming kasama sa aming buhay. At sa buhay ng iyong buong sanglibutan. Dakilang Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala na. Batid namin na hindi namin kayang dalhin ang suliranin ng buong sandaigdigan.
Kaya, O Diyos, aming ibinibigay at iniaalay ang lahat sa iyo. Nawa, Panginoon, mapagaang ang anumang mga dalahin ng iyong mga anak. At nawa, dakilang Diyos, sa kabila ng lahat ng ito, makita pa rin namin ang bukas na mayroong pag-asa. At kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng kasiglahan na makapamuhay sa bawat araw, sa kabila ng lahat ng mga limitasyon sa aming mga paggalaw at pagkilos at sa aming mga pagmalaan. Dakilang Panginoon, igawad mo nawa sa amin ang iyong kapayapaan. Igawad mo nawa sa amin, Panginoon, ang katatagan ng aming kalooban at pananampalataya. Dakilang Panginoon, patuloy na nawa na ikaw ang maghari sa buong sangkatauhan at sandaigdigan. Dakilang Diyos, sa aming pansamantalang pamamahinga sa gabi ito, sa iyo din namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Naway ingatan mo kami sa buong magdamag na aming pansamantalang pamamahinga, at naway mapanauli ang aming mga lakas na nagamit sa buong maghapon. Mapanauli, Panginoon, ang aming mga lakas na nagamit. Mapanibago rin, Panginoon, ang aming kasiglahan. At upang sa gayon, Panginoon, may tatag kaming harapin ang bukas. At ngayon nga, O Diyos, sigawad mo sa iyong mga anak ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. At ngayon ang walang hanggang pagpapala, ang kalakasan at kapangyarihang buhat sa ating Panginoong Diyos na manilikha, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas na buhat sa ating Panginoong Hesukristo, at ang walang humpay na pagkasi at pag-iingat at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang igawad sa inyo mula ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi and good night, mga kapatid. Thank you.